Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga rehabilitation center. We're trying our best na mabigyan ng magandang serbisyo ng mga pasyente despite na facilities namin, ito lang. At ang kultura ng karahasan ng ilang alagad ng batas. I don't know if they are sane, but definitely they are cruel. Labas yung dila mo. Okay, labas yung dila niyo pareho. Isang nakakagimbal na cellphone video ang pumutok sa mga balita kamakailan. Ang laman ng video, isang di kilalang lalaking nakaubad. Hinahampas sa mukha at katawan habang hinihilang kanyang ari ng isang di umano'y pulis. Namimilipit man sa sakit ang lalaki, hindi pa rin tumigil ang di umano'y pulis sa panonorture dito. Ilang araw matapos lumabas ang video, si Senior Inspector Joselito Binayo, hepe ng Asuncion Community Precinct sa Maynila, kung saan di umano'y naganap ang pagtutorture ang itinuturong pulis sa video. Conduct an inquiry in aid of legislation on the reported torture incident involving Manila police officers. Agad siyang nirelieve sa pwesto. 10 ng kanyang kasamahan sa naturang presinto. Pero itinatanggi ni Binayo na siya ang nasa video. Muling naging mainit sa mata ng publiko ang Philippine National Police sa harap ng mga akusasyon ng mga pagtutorture at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Ang tanong ngayon, paano haharapin ng PNP ang mga akusasyong ito? Before you came in, na-interview tayo sa about the... Agad binuo ang Task Force Asuncion para imbestigahan ang naturang insidente. Nagkaroon na tayo ng administrative charge against their group for grave misconduct. Tungkol naman sa criminal aspect, patuloy ang aming pag-imbestiga at pagkalap ng mga statement ng mga complainants at sa kanilang mga witnesses. At sa ngayon, may mga lumulutang na sinasabi nila na naging biktima yung kanilang mga kamag-anak. Samantala, hindi pa rin malinaw kung sino ang lalaking tinorture sa video. Pero dalawang magkaibang partido ang nagsasabing kaanak nila ito. Isa rito si Amelia, hindi niya tunay na pangalan. Kapatid daw niya lalaking nasa video. At 13 ng Agosto raw nang huling makita ang kapatid. Kinabukasan, sa morgue na nila ito natagpuan. Meron po kaming isang kaibigang pulis sa headquarters. Sinamahan po ang anak ko sa Station 11. Parang doon po may nakapagsabi sa kanila na may tinapon na patay sa Moriones. Tinignan po nila sa morgue sa may GAT Hospital. Ayun doon, nakita po nila nasa morgue yung kapatid ko. Inakala raw nilang napagdiskita ng kapatid at napatay. Tahimik sana nilang paglalamayan ng bangkay ng kapatid, pero nang makita nila ang video, wala raw dudang kapatid nila ang tinorture. Nung inahagupit siya ng lubid, parang napatalikod siya dahil sa sobrang sakit nung paghampas sa kanya. Yun doon namin nakita yung mga tattoo niya. Alam namin lahat ng tattoo niya. Ang taong tinorture sa video na nga ba ang bangkay na pinaglalamayan ngayon sa kanilang lugar? Isa pang umaako si alias Ana. Asawa raw niya lalaking tinorture sa video na kinilalang si Darius Evangelista. Nang mapanood din ni Ana ang video, wala raw siyang dudang si Darius ito. Hanggang sa kasalukuyan, nawawala pa rin daw ang kanyang asawa. Nasa pangangalaga naman si Ana ng Commission on Human Rights at hindi muna pinahintulutang magpa-interview. Sa nakalipas na mahigit 1 taon, nakapagtala ng Commission on Human Rights sa mahigit sa 200 kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Sa bawat batalyon, hindi ko naman alam po ilan ng batalyon.
Ayon sa pinuno ng Commission on Human Rights, matagal nang lumalabag sa karapatang pantao ang ilang alagad ng batas. Naitayo na yung Commission on Human Rights, nabigyan na ng human rights education lahat, pero ganyan, lumalabas pa rin itong mga ganitong karumal-dumal. So, meron talagang problema. They can get away with murder. Literally. Labas hindi na mo. Okay, labas hindi na niyo pa rin. Ayos. Ito, masama tumingin. Kung saan niya kailangan. Ayusin mo. Yung Tory, laplapin mo. Dugo yan, sa mukha niya. Ayusin mo.